Totoo ba yung sinasabi niya? Hindi ko na po alam sa kanya, sir. Hindi ka na rin maniwala sa kanya. You might be able to do that in a span of 1 year. Is that correct? Tama po, Your Honor. Basta yun po ang pinag-uutos ng batas. Susundin ko po. Would like to do in connection with those suggestions coming from this representation because there was nothing done at least. Sa kabisihan ko po, sa dami po ng aking ginagawa. So, hindi ko pa po na-umpisahan. Kasi sabi mo nun, magbebenta ka pa ng properties kung kinakailangan. Opo, pero hindi ko pa po na dahil sa busy po ako. Tutulungan kita, Mayor. Di ba meron kang resort? Congressman Marcoleta, please proceed. Thank you, Mr. Chair. We have to qualify the 5 contracts allegedly notarized by one Oscar B. Collis are not only 5. They are only the samples that I gathered so far. Marami pa po yan. The reason why we are asking the submission of the original copy of these 5 contracts, sampled 5 contracts, because we have proven already that Oscar B. Collis is a bogus, non-existent lawyer. We have checked that already with the website of the Supreme Court. Nagbigay na po ng certification din yung RTC na nagkukomisyon ng mga notary public in San Fernando, Pampanga. Hindi kasali yung Oscar B. Collis. Importante po kasi na makita natin because I am pursuing a particular theory na yung nagnunotaryo dyan nasa loob lang ng munisipyo ng San Simon. I need to see the stamp. Meron ba kayong stamp? Nakita mo ba sa 3 sinabit mo yung stamp na ginamit ni Oscar B. Collis? Your Honor, din sa compliance ko po, I have stated that we're not allowed to give po the original, but I'm bringing it here po, Your Honor. Dala ko po ngayon. Based din sa... Nakikita ba niyan yung stamp na Yes po. ginamit ng bogus na abogado? Yes po, I've checked po. Pakicheck mo lang kasi we will compare with the stamp used by the Sangguniang Bayan Secretary and also the stamp by Engineer Bonus, Apo, the building official. Ay, Kasi isa lamang dyan ang nagnotaryo. Otherwise, kung may pangatlo dyan, I will ask Engineer Bonus, sino ba yung nagpapanotaryo ng mga kontrata na dumadaan sa opisina mo? Yun ang itatanong ko sa iyo mamaya. But before that, I will yield to the chairman. Mamaya na, kayo na po muna. Thank you, Kong Dante. Anyway, before we proceed, let me acknowledge the presence of, in the Zoom, Representative Jose Arturo Garcia Jr., representing 3rd District of Rizal. Anyway, for the information of the members of this committee, Mr. John J. B. Lim writes to inform the Committee on Public Accounts that she is unable to attend the scheduled hearing on June 25, 2024 due to a prior commitment involving a business trip to La Union with his father. He had initially cleared the schedule for the hearing date of June 18, 2024, but it was cancelled. He assures the committee of his commitment to attend future hearings. So he commits to attend last June 18, but it was cancelled. And he has a previous commitment in today's hearing. So what's the pleasure of the members? Mr. Chair, may I know when the invitation for his attendance in today's hearing was sent? Comsec? Initially, sir, we invited him for the June 18 hearing, and he committed to attend. But when we moved the hearing
today. He wrote an excuse letter stating that he already had a prior business commitment on this date. That's why he could not attend today. And may I know, Mr. Chair, when did he submit his excuse letter? Mr. Chair, it came via email yesterday. And today's scheduled hearing was known to him when? June 13. No, yung original. June 20, Mr. Chair. June 20. So, and he only gave his excuse letter yesterday. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, may move that we issue a show cause order for Mr. John J.B. Arlim for being absent in today's hearing and not able to submit the documents required of him in today's hearing. So move, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. There's a motion to issue a cause order for Mr. John J.B. Lim. Is there any objections? The chair is none. The motion is carried. The first to ask question is Congressman Dante. Please proceed. Thank you very much, Mr. Chair. Mayor Ponsalan, during the last hearing, from insinuation from this representation, I asked you whether you contemplated to resign as mayor of San Simon. And you replied that you were thinking about it. Is that correct? Or you thought about it? Mayor? Yes, Your Honor. And aside from that, this representation also suggested that as a sign of good faith, you may want to return the amount of 45 million pesos to the coffer of San Simon, Pampanga, to which you replied that you might be able to do that in a span of 1 year. Is that correct? Tama po, Your Honor. Basta yun po ang pinag-uutos ng batas. Susundin ko po. So after a while, since that meeting, have you done anything, a step towards those direction, Mr. Mayor? Sa ngayon po, wala pa kasi ang dami ko pong ginagawa. Katulad po kapon, nag-busy kami sa pamimigay ng ayuda sa mga farmers at nagbukas po yung aming tulay. So, And then, marami po akong tinulungan ng mga tao na to the last day of my office. so is it correct to assume, Mr. Mayor, that you are not serious in any action that you would like to do in connection with those suggestions coming from this representation? Because there was nothing done, at least. Sa kabisihan ko po, sa dami po ng aking ginagawa. So, hindi ko pa po naumpisahan. Kasi sabi mo nun, magbebenta ka pa ng properties kung kinakailangan. Is Opo, that correct? pero hindi ko pa po dahil sa busy po ako. Tutulungan kita, Mayor. Di ba meron kang resort property diyan sa Barangay San Miguel. Tama? Meron po, propose pa lang po siya, hindi pa siya tumatakbo, hindi pa siya nag-ooperate. What do you mean propose? Propose po yun kasi dati ko na pong lupa yun. Propose ko lang na maging... So wala pang mga facilities na nakatayo doon?
Meron po sa skeletal structural po. Skeletal structure. Ampo, at saka mga bakod po. Nakabakod na. Opo. So preparatory to the construction or development of a resort. Opo, tama po kayo. Na-reclassify na ba yun? Hindi po. San Miguel is basically an agricultural area based on your CLUP. Kasi hawak ko yung map ninyo eh. Pagkakalam ko po, hindi po. Pero nakakuha po ako ng permit nung ni-construct. Teka muna, pagkakaalam mo, ikaw ang mayor eh. Hindi mo alam kung na-reclassify o hindi sapagkat hindi pa Hindi pa po. nag-reclassify. Hindi pa. So, Vice Mayor, nasaan po kayo? Nandyan ba yung Vice Mayor? Mr. Chair? Congressman Dante, the Vice Mayor, sent us a letter to be excused in today's hearing kasi Yep. kaka-assume niya lang this is the first day that he assumes office as the acting mayor. Because Mayor Senator. Punsalan just received his preventive suspension for 60 days yesterday? Yes, you're correct. Okay. Meron po bang Sangguniang Bayan members dito? Please. Take a Alam seat. po ba ninyo na hindi pa nare-reclassify yung proposed resort area ni Mayor Punsalan? Mr. Chair. Good morning po. Ako po si Councilor Randel Bondo. Mr. Chair, Wala pa po kami alam na did the two gentlemen take the oath? yes po, nag-vote na po. The other one? Every ano po, nandito po kami. So, all of you have taken your oath. Thank you, Mr. Chair. Yes po. Please, Councilor, please proceed. Please answer the query of Congressman Marcoleta. Councilor, please. About po to sa tanong, wala po kaming encounter na na-reclassify po yung property po ni Mayor. Hindi niyo man sinuggest kay Mayor na bago niya bakuran yun o magtayo ng ilang pasilidad doon, kinakailangang ma-reclassify muna yun? Sapagkat ang San Miguel ay agricultural area? Your Honor, nung pong naging councilor po ako, naka-establish na po yung structural po. Kaya hindi ko po alam na kung na-reclassify po yung property po niya. So wala kang alam na na-reclassify? Wala Kung po. sa bagay namin naman ni Mayor, hindi pa na-reclassify. Engineer Bonus, paano siya nagkaroon ng, paano niya nabakuran yun? Actually po, Your Honor, nadatnan ko na po yung Anong nadatnan mo? yung pong dati, prior to my nakabakod na po, matagal na po yun. Chinek mo ba kung yun ay nagkaroon ng permit? Sapagkat hindi naman na-reclassify. Agricultural nga yun eh. Pagka mayor ang gumagawa, hindi kayo kumikibo. Pag yung mga ibang locators doon, kahit na na-reclassify na, hinihingan pa ninyo ng confirmation of reclassification paulit-ulit. Hindi mo man lang chinek. Di ba parte ng trabaho mo yun kung merong lumitaw na pasilidad, chinecheck mo kung merong building permit or fencing permit. Tama ba ako? Yes, Your Honor. Oh. Tiningnan mo ba? Tiningnan mo. Actually po, nakikita ko po. But, Tiningnan mo nga. yes po. Chinek mo na kung may building permit o fencing permit. Nung po kasi nakita ko po, matagal na po kasi nakatayo na. Kaya, Paulit-ulit ka eh. Ang tinatanong ko, chinek mo. Wala. wala. Ito yung nangyayari sa atin, Mr. Chair. Puro ganito ang nauungkat natin. Bakit pagka yung mga locators doon, katulad ng mamaya, itatanong ko sa inyo, they were subject of the letter of the municipal mayor, mangilan nila yung kasama na yung Una Grande, kasama na yung Merstil yata yun, at marami pang iba't iba. Sulat na kayo ng sulat
Sinusulatan niyo pa yung planning office noon na i-hold lahat ng mga business permits until and unless they submit a confirmation of land reclassification as a requirement in the issuance of a business permit. Ikaw mayor Ikaw ang mayor ikaw ang walang reclassification. Paano ngayon ang isasagot mo sa taong bayan ng San Simon? Mayor? Actually po, nung itayo ko yun, hindi pa Hindi, po, ano nga isasagot mo sa mga kababayan mo? pwede po nga magpaliwanag, Your Honor. Nung itayo ko po kasi yun, hindi pa ako mayor 2015 ko po inumpisahan yun. Then, nung pong nakitang tinayo, pinay-stop po ako. Kaya naka-stop po ngayon. Panahon pa po nung previous administration, nung may tayo ko po yung mga building tsaka bakod. Hindi ka pa nga mayor, pero nagawa mo na. Kaya nga po in-stop ko dahil binawalan po ako. In-stop mo lang, ba't di mo inalis? Ba't di mo tinanggal ang mga bakod at saka yung mga pasilidad nilagay mo? Sapagkat agricultural area yun Sayang naman po yung mga naitayo. Nasasayangan ka, pero yung paglabag sa batas, hindi mo nakikita? Kaya nga po ako tumigil dahil pinay-stop po ako. Hindi sapat yung i-stop Kailangan tanggalin para ipakita mo na sumusunod tayo sa batas. Ito kasi yung nakalagay sa stationery mo Mr. Mayor. Ito ay stationery ng Municipality of San Simon. Dito sa bandang ibaba, merong nakalagay, serbisyong tutu para king balen. Sa Tagalog, serbisyong totoo para sa bayan. Tama ba ito, Mayor? Tama po. Palitan natin. Kung akong masusunod, Mr. Chair, serbisyong etutu para king balen. Translated into Tagalog, serbisyong hindi totoo para sa bayan. Babalikan kita mamaya, Mayor. I will go to... Congressman Dante, before we proceed, let's acknowledge the presence of Rep. Olga Araco, representing 2nd District of Masbate in the Zoom. Please proceed. Engineer Bonus, balikan kita doon sa kanina'y natumbok na 5 samples ng construction contracts na dumaan sa iyong opisina. Yung 5 na yon, sample pa lang yon. Marami pa akong makukuha. Iisa lamang ang nagnotaryo doon sa 5 kontrata na yon, kasama yung kontrata ng Viking. Tama? Napatunayan na natin nung nakaraan ay yung kontrata ng Vikings na pinalit mo sa Ping-Ans ay ninotaryo rin ni Oscar B. Collis. So kasama nung 5 pa na pinakita ko nung nakaraang hearing, iisang tao di kuno ang nagnotaryo, si Oscar B. Collis. Si Oscar B. Collis is non-existent, bogus na tao kung sino man. Ngayon, ang itatanong ko sa iyo, sino ibang inuutusan mo na magpanotaryo doon sa taong yon? Kung tao man yon. Actually, Your Honor, Wala nang actually kasi hindi man actually being the back chairman po kasi, ang umahawak po ng mga documents is the back secretary. So, look out ko po kung mga minomonitor ko po yung trabaho ng back secretary. Sino nga nagpapanotaryo? Actually po, yung pong inutusan po namin kasi through our back secretary, yung Romeo Dagdag. Siya yung nagpapanotaryo? Siya pong inutusan namin. Oh. Nasaan siya? Nandito ba siya ngayon?
Actually po, namatay po siya last year. Namatay o pinatay niyo? Hindi po. Kanino siya? Iyon ang palaging... Madam ko, ano bang dates lahat ng mga kontrata na yon bago pa namatay yan? 2009 po. Yung isa po na Kailan namatay? Ay, hindi ko po alam kung 2023 po. July 28 po yung notary po. No, July? isa po. Yung isa po, July 28 po. 2020 po. 20? 20. So namatay siya 2023. Yes, Your Honor. Ngayon, palagay mo na namatay. Magkano ba yung average na cost ng pagnonotaryo do sa mga kontrata na pinadaan mo sa sa opisina mo? Actually po, hindi ko po alam yung mga binabayaran nila kasi ang ginagawa po kasi namin, pag nagpapanotaryo sila, ina-attach po namin yung ID ni Mayor na with specimen signature dun sa Xerox. Likewise, yung ID ko po, may pirma ng 3. Ina-attach po dun sa... Pero ang sinasabi nyo nga doon, kayong dalawa ni Mayor personally appeared before Oscar B. Collis. Pero ang totoo niyan, yung mga ID po, lang ninyo ang to be inyong honest po, binibigay. To be honest, Your Honor, hindi To be what? to be honest po, yung pong naging practice ko na hindi naman po ako pumupunta sa mga lawyer dahil of my busy yung trabaho ko. Kaya nga, talagang tinitingnan nga natin eh. Halimbawa na namatay na ito, pero siguradong merong cost yung pagpapanotaryo. Hindi naman libre yun, di ba? Binabayaran po yun. Oo. Attorney Canlas, ano yung average na sa San Fernando kapag ikaw ay nagpapanotaryo? Sino po ba yung mga where's the legal officer of the Sangguniang Pambayan? We have our provincial legal officer po, si Attorney Benosa. Can we extrapolate the average cost of having a document, a construction contract document notarized? Yes, Mr. Your Legal Honor. Officer? There's a schedule of fees, Your Honor, passed by the IBP Pampanga chapter. If I may check, Your Honor, please. Preparation and notarization of simple affidavit, jurat, 500 pesos. Authentication of documents or statements, 300 minimum or 100 pesos per page, whichever is higher. Ito, attorney, kasi construction contract, hindi jurat ito, acknowledgements eh. Yes, Your Honor. So magkano yun? Acknowledgement, Your Honor, is 1.5. 1.5. Yes, Your Honor. So, attorney, Engineer Bonus, sa 5 halimbawa na yon na kontrata na ninotarize ni Oscar B. Collis at ninotarize niya rin yung sa Vikings, Oscar Collis din yon. So 6 na notarized construction contracts, construction agreement, times 1,500 pesos, magkano yun? 7.5 po. Oh. Ay, 9,000, sorry. So, dapat ni-reimburse ninyo. Kasi kumuha kayo ng pambayad sa munisipyo, tama? Sapagkat ito ay gastos ng munisipyo. Ang naging practice po namin, ang nagbabayad po ng notaryo, yung contracting party. Hindi po ang munisipyo. Yung, let's say, for example, yung contractor, siya pong nagbabayad ng notaryo. Hindi magandang practice siguro yun. Kasi kayong gumawa nun eh. Di ba? Totoo ba yun na nandito si Mr. Fernando Yap? Nung pinanotaryo yung inyong kontrata between Ping An, tama?
panahon pa ni dating Mayor Loretta Wong. Sino po ba nagbayad ng notaryo? Pagpirma ko ng kontrata, Your Honor, pinalit Notaryado ko na. sa kanila yung So hindi ikaw ang nagbayad. hindi po. Nakita mo na ang practice ninyo, engineer. Hindi, kayo ang dapat eh. Pero paano niya babayaran? Eh, hindi naman totoo si Oscar B. Colis. Hindi ba? Hindi totoong tao yun eh. Kaya nga hinahanap natin kung sino yun sapagkat either ikaw yun o si Secretary George Carino. Kayong dalawa lang eh. Doon lang umiikot yung nagnunotaryo. Kasi uutusan mo yung namatay na tao, gagamitin yung sasakyan mo, after 10 minutes, babalik sa'yo, notaryado na. Alam ko eh, may nagsabi sa akin. Totoo hindi. Hindi po totoo yung kasi dahil hindi naman po ako nagpapagamit ng sasakyan ko sa mga nagpapanotaryo. So, hindi mo alam na itong mga pinanotaryo mo ay bogus, mga falsipikado ng mga construction contracts. Yung pong kaya nga po nagpapasalamat ako sa Congress na at least nalaman ko po na dapat aware ako po sa pagnonotaryo ngayon. Dahil nga po sa lumitaw na yan, kaya po nagpapasalamat po ako. Ngayon mo lang nalaman na hindi totoong tao si Oscar B. Colis? Opo, to tell you honestly. Gusto mong maniwala kami sa'yo? Madam Auditor, COA, anong gagawin nyo sa mga kontrata na falsipikado na pinatupad ng San Simon? Based po sa ating existing COA rules and regulation po, for the prevention of irregular, unnecessary, and excessive, it falls under irregular and then it will be subject for a notice of disallowance po. Kung it be found irregular po. And actually po, if I may add po, based po sa ating manual po on financial audit, the audit opinion is only based on the financial statement and sinasabi po namin sa mga engagement po namin before we proceed with the audit that notwithstanding if there's fraud, so based sa regular audit po muna, what will transpire, pero kung may makikita rin po kaming fraud within the we will communicate it accordingly to the management. And so far po, based on our audit, we use the presumption of regularity. Pag po nakita po namin yung documents that it is in order, it is presumed regular po. Otherwise, sabi nyo nga po, if there are complaints, we really dig deeper po pag may mga ganun po. Since, yun po. Ano yung gagamitin mo? Presumption of regularity. Sinasabi na nga natin, yung Oscar B. Colis is a fictitious, non-existent, bogus lawyer. Inamin na nga rin nila eh. Okay po. So, What do you mean presumption of regularity? Your Honor, sorry po for that. I just missed the idea. So, Ngayon po napatunayan na natin na itong mga kontratang ito, 6 lahat, dumaan sa munisipyo ng Pampanga ng San Simon. Anong gagawin ninyo? Falsipikado lahat ang mga kontrata sapagkat it was notarized by a non-existent, fictitious, bogus individual. It is presumed irregular po, and then hence it is an appropriate audit notice, which is a notice of disallowance. If warranted po, will be issued po. So we will account for it po. Engineer Bonus, nung nakaraang hearing, tinanong kita kung bakit nawala si Ping An Construction at pinalit mo si Viking. Samantalang merong valid contract between the municipality of San Simon and Ping An. Ito notaryado talaga ng totoong abogado. Pagkatapos ay meron pang
groundbreaking ceremonies na dinaluhan pa ng DILG. Pagkatapos, Mr. Yap, sumulat ka pa sa BAC. Hindi ko alam kung sa BAC o kung kanino ka sumulat, requesting for the release of 15% advance payment. Tama? Bakit sinabi ni Engineer Bonus na hindi niya alam kung anong basis ng former mayor kung bakit kanya kinontrata? Hindi ba totoo yung kontrata ninyo? Totoo po yung kontrata, nagpirma So, sabi niya kasi hindi niya raw alam ang basis ni mayor. Hindi niya kino-consider yung kontrata na pinirmahan mo at pinirmahan ng San Simon represented by the former mayor. Nagkaroon ng groundbreaking, hindi rin niya alam ang basis ng groundbreaking. Hindi ko na po Nagkaroon alam. nata ng amnesia si Engineer Bonus. Ipinalit niya si Viking, traders, whatever, pero ang nagnotaryo, isang bogus na abogado. Engineer Bonus. Palagi po sinasabi sa last hearing, Pingan did not attend the bidding at wala po kaming, nandyan po yung mga back members ko na they can testify na wala naman nagkaroon ng bidding na nag-participate si Pingan. So, si Mayor, the late Mayor po, gumawa po siya ng kontrata. Hindi ko po nga sinaalam ang basis ng kontrata. Kaya po sinasabi namin, nandito naman po yung mga schedule namin for the second bidding. Nandiyan po yung aking mga back members na they can testify na Pingan did not attend nor participate during the first bidding. Totoo ba yung sinasabi niya? Ang pagkaalam ko po, Your Honor, nagka-bidding po, inisyuan po kami ng notice of award, then, at saka sinabay Notice po to proceed. notice po of award pa. Nauna muna yung notice of award, Opo. pagkatapos notice to proceed, di ba? Yung kontrata po. Pagtapos, hindi ko na matandaan kung sabay po ng notice to proceed yun. So kaya ka sumulat sa kanila, humingi ka ng 15% advance payment? Opo, kaya alam ko po, maayos yung proseso. Pag bigay ko po nung sulat na 15% mobilization, ang sabi po nila, cancel po daw yung kontrata at may kulang na papeles. In my part naman po, mag-uumpisa ka pa lang po, problema na yung, at saka masalimot na naman, problema, hindi na po ako, pinabayaan ko na lang po. So Engineer Bonus, ano bang tuntunin para cancelin mo ang isang existing contract? Hindi po ako nagka-cancel ng contract. Palagi po sinasabi, yung contract ginawa ni late Mayor, hindi ko po alam kung saan anong basis niya. Bakit kailangan mo tingnan ang basis? Mayor yun. Hindi po, kasi ang nagiging basis po ng head of the procuring entity is the back resolution for the winning bidder. Yun po ang ini-endorse namin sa head of procuring entity para gawin niya pong basihan na itong si contractor na nakipagbid at siyang nanalo, siyang magiging award, siyang gagawa ng kontrata between the head of the procuring entity and the winning bidder. So wala po kaming in-endorse nor through our back resolution signed by all the back members na wala po kaming binigay na recommendation from the head of the procuring entity that will be the basis of the head of the mayor para po doon sa contractor. Mr. Yap, totoo ba yung sinasabi niya? Hindi ko na po alam sa kanya, sir. Hindi ka na rin maniwala sa kanya. Alam mo, engineer, kasi napakahirap paniwalaan yung sinasabi mo sapagkat valid yung contract. Nagkaroon ng groundbreaking at pagkatapos humihingi pa ng 15% na advance payment ang Pingan.
Pagkatapos nun, bigla ka na lang gumawa ng ibang kontrata. This time, sa Viking mo ibinigay yung kontrata. Ngunit ang nagnotaryo, kagaya inulit-ulit natin, ay isang palsipikadong tao na nagpapanggap na abogado. At kayo-kayo rin naman ang nakakaalam kung sino siya at paano nyo siya kinakasangkapan para sa ganun ay manotaryo ang inyong mga kontrata.